Naisip niyo na ba kung paano nga ba talaga magtatapos ang lahat? Well, ngayon, bubuksan natin ng isa sa mga pinakakomplikado at pinagdedebatehang timeline sa propesiya, ang countdown sa aklat ng pahayag. So, ganito ang magiging takbo ng usapan natin. Uumpisahan natin sa isang misteryo, isang propesyang parang nakapos. Tapos, titingnan natin ang apat na magkakaibang pananaw tungkol dito. Aalamin natin kung bakit ba sila nagtatalo at silipin ang isang kakaibang teorya. At sa dulo, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang mapupulot nating aral dito. Okay, simulan na natin. Sa sentro ng lahat ng ito, may isang napakadramatikong eksena. Sa pahayag, isipin nyo, may apat na anghel na literal na pinipigilan ang mga mapanirang hangin, isang pandaigdigang sakuna na nakabitin. At biglang may utos na nagpindot ng cosmic pause button. Huwag muna. Ibig sabihin, may isang napakahalagang misyon na dapat munang matapos, yung pagtatatak sa noo ng 144,000 na lingkod ng Diyos bago payagang bumuhos ang paghuhukom. At dyan na nagsisimula ang ating hiwaga. Kasi itong tanong na to, kung kailan eksaktong natatapos ang pagtatatak, ito yung game changer. Dahil depende sa sagot, ligam ring mag-iiba yung pagkakasunod-sunod ng lahat ng mga pangyayari sa huling panahon. So para masundan natin yung kwento, kilalanin muna natin yung mga key players. Andyan yung 144,000, yung 7 selyo, yung 7 trompeta, at 2 magkaibang grupo ng mga anghel. Mahalagang maintindihan natin kung sino-sino sila para mabuo natin yung timeline. At dito na nagiging interesting kasi lumalabas na hindi lang iisa ang interpretasyon dito. May apat na pangunahing pananaw ang mga theologians kung kailan ba talaga natatapos ang pagtatatak. Silipin natin. So, tingnan nyo. Grabe yung pagkakaiba-iba, di ba? Sa pananaw 1, sinasabi na natatapos yan bago pa lang mag-5th trumpet. Pero sa pananaw 4, ang layo, bago pa man buksan ang 7th seal. Ang laki ng agwat. Bakit kaya? So, bakit nga ba ganun kalaki ang pagkakaiba sa mga timeline? Well, ang sagot pala, nakasalalay sa isang malaking debate at ito yung tungkol sa pagkakakilanlan ng 2 grupo ng mga anghel. At ito na yung pinakaugat ng lahat ng argumento. Tanong, yung 4 na anghel na pumipigil sa hangin, sila rin ba yung 4 na anghel na nakatali sa ilog ng Euphrates? Kasi yung sagot mo dyan, kung oo o hindi, yan yung magdidikta ng buong timeline. Ganito yan. Kung naniniwala kang iisa lang sila, ibig sabihin pwedeng magpatuloy yung pagtatak kahit nagsimula na yung mga trumpet judgments. Pero kung para sa'yo ay hindi sila iisa, aba dapat tapos na ang buong pagtatatak bago pa man tumnog yung pinakaunang trumpeta. Ngayon mag-focus muna tayo dito sa pananaw 4 kasi iba yung atake nito eh. Medyo out of the box yung pagtingin niya sa buong orasyon ng propesya. Ang sinasabi ng pananaw 4, parang ganito. Pagkabukas ng 6th seal, merong intermission o isang break. Sa maikling break na yan, doon nangyayari yung buong proseso ng pagtatak. At pagkatapos nun, tsaka palang bubuksan yung 7th seal at magsisimula na yung 7 trompeta. Malinas, di ba? Ang ganda ng lohika nito. Simple lang, may 2 magkaibang klase ng paghuhukom. Yung 4 na hangin, yan yung literal na pisikal na sakuna. Yung mga anghel naman sa Euphrates, yan yung simbolikal na pag-atake ng halimaw. So para saan yung selyo? Ayon dito, proteksyon yon laban sa pisikal na pinsala. Pero teka, hindi pa dyan natatapos. May isa pang layer dito sa pananaw 4 at ito yung talagang nakaka-fascinate. Kasi kinokonekta niya yung pagtatatak sa isang pangyayari na sa unang tingin parang walang kinalaman. Ayon sa pananaw na ito, yung pagtatatak sa 144,000 at yung eksena na kinain ni Juan yung maliit na aklat, isang event lang yan, parang 2 sides of the same coin. Pareho lang daw yang tumutukoy sa pagtanggap ng huling mensahe ng Diyos bago ito ipahayag sa buong mundo. Okay, so baka iniisip nyo, teka lang, paanong nangyari yon? Kasi yung pagtatatak nasa Revelation chapter 7. Yung pagkain ng aklat nasa chapter 10. Ang layo ng pagitan sa libro, paanong naging isa lang yan? Well, ayon sa paliwanag, yun daw ay isang paraan ng pagkukwento, isang narrative technique. Nangyari na talaga yung event on sa 6th seal. Pero inulit lang ang kwento sa chapter 10 para i-set up yung susunod na eksena. Para ipaalala sa atin, uy, eto yung mission nila. At ngayon, gagawin na nila. So para mas madali, ganito. Yung pagtanggap nila ng mission,
nangyari sa Sixth Seal. Pero yung pagsasalaysay ulit ng kwentong yun, inilagay bago sila sumabak sa pinakamalaking trabaho nila. Yun ay ang magprophecy laban sa halimaw. Timing, di ba? Okay, so let's zoom out for a moment. Mula sa lahat ng mga teoryang ito at mga debate, ano ba talaga yung mas malaking larawan na ipinapakita sa atin tungkol sa propesiya? Ang isang malaking aral dito ay ito. Ang propesiya pala ay parang isang higanteng jigsaw puzzle. Hindi mo pwedeng basahin lang ng diretsyo. Kailangan mong pagtagpi-tagpiin yung mga piraso mula sa iba't ibang kabanata para makita at mabuo mo yung buong picture. At yung mismong katotohanan na may apat na magkaibang pananaw, nagpapatunay lang yan kung gaano ka-complex at kalalim ang text. Ipinapakita nito na ang pag-aaral sa propesiya ay isang hamon, hindi isang tuwid na daan. At baka yun mismo ang punto, di ba? Na hindi lang yung paghahanap ng iisang tamang sagot yung mahalaga, kundi yung mismong paglalakbay, yung proseso ng malalim na pag-aaral at pagninilay-nilay sa teksto. Kaya iiwan ko kayo sa isang tanong na ito para pagnilayan. Kung ang propesiya ay isang mapa ng hinaharap, ano kaya ang ibig sabihin na may iba't ibang posibleng ruta para makarating sa iisang destinasyon? Salamat sa pagsama nyo sa pagsusuring ito.